Sa ibang ulat, iminungkahi ngayon ni Senate Committee on Food and Agriculture Chairperson Cynthia Villar ang pagpapataw ng mas mabigat na parusa laban sa mga smuggler. Ang paliwanag ni Senador Villar sa report ng aming kasamang si Sam Ramirez. Maliban sa pagrekomenda ng kaso laban kay Davidson Bangayan alias David Tan, ang tinaguriang rice smuggling king, irerekomenda din ni Senate Committee on Food and Agriculture Chairperson Cynthia Villar ang pagpapabigat sa mga penalties laban sa mga smugglers at pagkakaroon ng institutional reform sa mga ahensya ng pamahalaan na naaapektuhan ng smuggling gaya ng Bureau of Customs, Department of Agriculture at National Food Authority. Ayon kay Villar, sa ngayon ay bailable offense ang smuggling. Ibig sabihin kapag may nahuling isang smuggler, maaari silang magbayad ng piyansa at pansamantala na silang makakalaya. Isa raw ito sa mga dahilan kung bakit hindi mabuwag at patuloy na lumalakas ang sistema ng smuggling sa bansa. Maybe one recommendation would be i-differentiate yung smuggling sa smuggling. Bagamat may bunga na ang mga isinasagawang pagdinig ng komite ukol sa rice smuggling, nagdesisyon pa rin si Villar na ipagpatuloy ang pagdinig upang makwestiyon ng komite sila Emmanuel Santos at Elizabeth Faustino, ilan pa sa mga nasasangkot sa rice smuggling. I feel that we should not tolerate that. Nagagawa sila ng reason for not coming and it seems not true. So, yun lang hinihintay ko na makapag-witness sila sa Senate para masabi nila yung dapat nilang sabihin. And then, para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.